Magandang araw o gabi po. Ako si Aldrin. Sana po mapakinggan ninyo ang totoong nangyari sa akin noong mga taong 1976 dito sa liblib na bahagi ng Bohol. Hanggang ngayon, nanginginig pa rin ako kapag naaalala ko yung gabing halos kunin na ako ng mga aswang. Kung hindi dahil sa nilalang na yon na nakasakay sa kabayo, baka hindi na po ako buhay ngayon. Noong panahon na yon ay tag-ulan. Malakas ang hanging habagat. Kailangan namin pumunta sa bukid para tignan ang kalabaw ni Mang Erning, tatay ng kaibigan kong si Shena. Ako, sina Sheena, Sandra at ang lola niya na si Panyang ang magkasamang bumaba mula sa baryo para pumunta sa dulo ng taniman. Sabi ni Sandra habang naglalakad sa pilapil, "Aldrin, siguraduhin mong dala mo yung lampara ha. Hindi tayo pwedeng gabihin dito." "Teka, may araw pa," sabi ko rito. Pero sa totoo lang, ramdam ko din yung bigat ng ulap. Parang ang bilis dumilima. Si Lola Pangyan naman, nakakunot ang noo. "Huwag kayong mag-iingay. Mga apo, may napapansin akong kakaiba nitong mga nakaraang linggo. Parang may gumagalang hindi tao." Nagkatinginan kami sa sinabi ni Lola Panyanga. Sanay kami sa kwento ng maligno sa baryo. Mga kapre, tikbalang, aswang, at kung ano-ano pa. Pero iba ang boses ni Lola Panyanga. Hindi kwento. Para bang may alam siya na ayaw niya pang sabihin. Pagdating namin sa may taniman, sinalubong kami ni Mang Erning. Basa ang damit niya, parang pagod na pagod. Buti dumating kayo kaagad. Nawawala na naman yung isang kalabaw ko kagabi. Di ko alam kung linakaw o may kumakain. Napatigil si Sheena. Kumakain? Ano pong ibig mong sabihin?" Tumingin si Mang Erning sa madilim na parting papunta sa gubat. Huwag na muna kayong magtanong. Basta kailangan nating hanapin bago lumubog ang araw. Pero huli na, papadilim na, at alam naming lahat, delikado na. Naglakad kami papunta sa may gubat. Hawak ko ang lampara. Sa putik may nakita kaming mga bakas. Hindi bakas ng kalabaw kundi parang bakas ng paa na may mahabang kuko. Pahaba ang hugis. Napatras si Sheena. "Sandra, Lola, ano to? Kakaiba tong paa na to." Umiling si Lola Panyang. "Iyan ang bakas ng nilalang na matagal ko nang kinatatakutan. Mabilis yan. At kapag lubog na ang araw, rumoronda sila." Sino ho, Lola?" Sa mababa at pabulong na tono, sumagot si Lola. Mga aswang." "La, huwag kayo magbiro ng ganyan. Madilim na oh." Hindi ako nagbibiro," sabi niya. Sabay-sabay kaming napatigil. May kumaluskos sa bandang kanan. Mabigat, mabagal, para bang may nilalang na humihinga. Malapit sa amin pero hindi makita. Tumingin ako kay Sandra at mahigpit niyang hinawakan ang braso ko. "Aldrin, may nakatingin sa likod natin. Pakiramdam ko." Hindi ko alam kung lakas ng loob o katangahan pero lumingon ako. At doon ko nakita ang dalawang mata na kulay pula, nakasilip sa pagitan ng mga puno. Mataas ang pinanggagalingan ng mga mata, mas mataas kaysa sa tao. Hindi namin nakita ang buong anyo pero alam naming hindi yun tao. Takbo na! Sigaw ni Mang Erning. Hindi na kami nagtanong. Takbo kami pabalik papuntang daan. Hawak ko ang lampara habang lilingon-lingon ako sa likuran. Ang ingay ng kaluskos, palakas ng palakas. Para bang nagmamadali ang nilalang na humahabol. Narinig pa namin si Sheena umiiyak habang tumatakbo. "Ang lapit na nila," sabi niya. Tapatingin ako sa may taas ng puno. May isang itim na anino na mabilis na gumalaw. Tumatalon-talon mula sa sanga hanggang sa kabilang sanga. Biglang napahinto si Sandra at tumuro. "Aldrin, nasa gilid mo!" Paglingon ko, may nakaluhod na nilalang sa lupa. Nakatalikod pero gumagalaw. Humihigop ng dugo nang mula sa patay na kambing. Dinig namin ang tunog ng pagsipsip. Tumingin ang nilalang sa amin
at doon namin nakita ang mukha niya. Mahaba ang ngipin, nakausli ang mga panga, at puno ng dugo ang bibig. Ang mata kulay puti. Napasigaw si Sandra. Umatras kaming lahat, pero tumayo ang nilalang. Mabilis, parang hayop na gutom. Papunta ito sa amin. Nang akala namin na ay tapos na kami, biglang may narinig kaming matinis na pag-ihip ng hangin. Hindi normal, para bang may nahating hangin sa bilis. Kasunod nun, tunog ng mga yabag ng kabayo. Kumidlat, at sa isang iglap, may dumating na lalaking nakasakay sa napakalaking itim na kabayo. Parang galing sa usok. Ang kabayong yun ay may mahabang buhok at kumikislap ang mga mata. Ang lalaki nakasuot ng puting lumang kamisa. Mahaba ang buhok, maputla ang balat, pero pinakamahalata mo, wala siyang anino, kahit may liwanag ang lampara. Narinig namin nagsalita ang lalaki. Malamig ang boses. "Lumayo kayo," sabi nito. Huminto ang aswang. Umungol ito pero tila natatakot. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay. Biglang kumislap ang hangin at tumakbo palayo ang aswang papasok sa kadiliman. Hindi kami makagalaw. Lumapit ang kabayo sa amin pero hindi nananakit. Ang lalaking nakasakay ay tumingin kay Lola Panyang. Hindi tao ang titig niya, pero hindi rin siya kaaway. Lalaking nakasakay ay nagsalita. "Bumalik na kayo sa baryo. Hindi ito ang gabing para sa inyo." Wika nito. Humakbang si Sandra palapit sa akin, nanginginig. Aldrin, engkanto yan," sabi niya. Hindi na kinontra ni Lola. Tumango lang si Lola Panyang, tila kilala ang nilalang. "Maraming salamat sa iyo, bantay ng gubat." Napangiti ang engkanto ng bahagya. "Hindi ko kayo maliligtas muli kapag binalikan nila kayo. Umuwi na kayo." At sa mabilis na paggalaw, umikot ang kabayo at biglang nawala. Parang usok na tinangay ng hangin. Akala namin tapos na pero hindi pa pala. Pagdating namin sa may gitna ng pilapil, biglang tumahol ang mga aso ng buong baryo. Halos sabay-sabay. Nakatingin sila lahat sa direksyon namin. Kasunod nun, may sigaw sa gubat. Hindi sigaw ng tao. Sigaw ng nilalang na may gutom, malalim, malakas at puno ng galit. Napatigil si Sheena at nagsalita. "La, babalik sila no?" Tumango si Lola. "Oo, hindi sila susuko hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila." Ako naman ay nakaramdam ng malamig na hangin sa batok ko. "Ano ho bang gusto nila?" tanong ko. Huminga ng malalim si Lola Panyang at sa unang pagkakataon sinabi niya ang matagal nang tinatago. Kayo ang gusto niya." Yun lang ang sinabi ni Lola Panyang. Pero parang sabay-sabay na lumamig ang paligid kahit papalubog pa lang ang araw. Ramdam kong nangihina ang tuhod ko. Si Sandra lumapit sa akin na tinawakan ang braso ko. "Lola, bakit kami?" Hindi agad sumagot si Lola Panyang. Tumingin siya sa direksyong pinanggalingan namin. Doon sa gubat kung saan nagtatago ang mga nilalang. Matagal bago niya binuka ang bibig niya. "Sa 4 na taong kasama ko ngayon, may isa na gustong kunin ng mga aswang. Hindi hayop ang hinahanap nila, hindi kalabaw. Tao ang pakay nila." Napalunok si Sheena. "La, sino sa amin?" tanong niya. Tumingin si Lola sa isa-isa sa amin. Kay Sheena, kay Sandra, sa akin, kay Mang Irning. Pero nang dumapo ang tingin niya sa akin, doon siya huminto. Tumindi ang pagkabog ng dibdib ko dahil doon. "Hoy Aldrin, bakit ikaw ang tinititigan ni Lola?" "Panyang, ano ba talaga yan? Sabihin mo na." Lumapit si Lola, hinawakan ng braso ko at mas lalong luminaw ang pangamba sa mukha niya. "Aldrin, ikaw ang hinahanap nila." Nanlaki ang mata ko dahil doon.
Ako? Bakit ako? Wala naman akong... teka, wala naman akong ginagawang masama. At wala naman akong kinalaman sa kanila. Hinawakan ni Sandra ang balikat ko. Bakit siya, Lola? Ano bang meron kay Aldrin? Tanong niya. Huminga ng malalim si Lola. Sa pamilya ninyo, may lahi kayong hindi karaniwang tao. Napaatras ako nang marinig yun. Lola, ano pong sinasabi niyo? Tumingin si Lola sa paligid, para bang natatakot na baka may makarinig. Hindi mo siguro alam, Aldrin, pero ang lolo mo, isa sa mga taong kayang makita ang mga nilalang kahit nakatago. Natigilan ako. Naalala ko tuloy ang mga kwento ko at kwento ni Lolo Isko. Madalas niyang sabihin noon na huwag daw tumingin sa anino sa mga puno o huwag maglakad mag-isa sa dilim. Akala ko mga pangaral lang, pero ngayon iba ang dating. Lola, kaya ba nila ako gustong kunin dahil doon? Dahil lang doon? Umiling si Lola nang marinig yun. Hindi lang yon. May dugo kang hinahanap nila. Bibihira yon. Mahalaga sa kanila yon. Lalo na sa gutom na lahi ng mga aswang sa gubat na yon. Mas lalo kaming kinilabutan. Lola, paano yan? Babalik sila, sabi ni Sheena. Dapat makabalik tayo kaagad sa bahay. Diyan muna tayo magpahinga bago natin isipin ang susunod na gagawin. Singit ni Mang Irning. Pero bago pa kami makagalaw, 3 malakas na sigaw ang narinig namin mula sa gubat. Para bang sigaw ng mga nilalang na nagaan yung tao pero may gutom na hindi kayang pigilan. Ang tunog ay parang halong alulong at huni ng ibong malaki. Aldrin, tumatakbo sila papunta rito, sabi ni Sandra. Tama siya. Kasunod ng sigaw, naramdaman namin ang pagyanig ng lupa. Hindi malakas pero sapat para maramdaman mong may papalapit. Sunod-sunod, mabilis, hindi pantay-pantay, para bang maraming paa o maraming kamay. Hawak kayo sa akin, sabi ni Mang Irning. Mabilis kaming kumilos pero bago pa namin marating ang tulay ng pilapil, biglang may sumilip na ulo mula sa gilid ng damuhan. Maputla, mahaba ang ngipin, ang mata kulay dilaw na may itim sa gitna. Hindi ito ang una naming nakita kanina. Ito ay mas payat, mas mahabang kamay, mas mabilis huminga. Humakbang ito palabas at doon namin nakita. Biyak ang tiyan nito at gumagalaw ang laman sa loob nito. Aswang po yan? Humawak si Mang Irning sa itak na nakasukbit sa bewang niya. Lumayo kayo, sabi niya. Pero bago siya makalapit, narinig namin muli ang sigaw. Pero ngayon mas malakas at mas malapit. Sumigaw si Sandra. Aldrin, sa likod mo! Paglingon ko, may 2 pang anino na tumalon mula sa puno at tumayo sa likuran namin. Ang isa nakayuko, ang isa nakangisi na parang bata pero may pangil. Hindi kami nakatakbo. 3 sila, gutumang itsura, at kami ang sinusundan nila. Akala ko katapusan na namin sa oras na yon, pero biglang lumakas ang hangin. Parang may bagyong dumating pero walang ulan. Tumigil ang mga puno pero isang direksyon lang ang ginalaw. Papunta sa damuhan kung saan kami nakatayo. Sumipo lang hangin, sumunod ang yabag. Isinabit ko ang lampara sa gilid ko dahil nanginginig ang kamay ko sa lakas ng hangin. Aldrin, ayan na naman siya. At mula sa dilim, nang marinig ko yun kay Sheena, lumitaw ang maitim na kabayo. Diretso ang takbo, parang hindi nadadapa kahit basang lupa. Ang balahibo nito kumikislap sa ilalim ng lampara. Ang mga mata parang apoy na hindi nawawala. At ang inkantong lalaki, nakasakay ulit. Hindi pa man siya humihinto, nagsalita siya. Sinabi ko na sa inyong umuwi agad. Parang galit, parang nagmamadali. Tumigil ang kabayo sa tapat namin at tinaas niya ang kamay. Sa sandaling yon, nagbago ang hangin, para bang pinigilan ng isang puwersa. At sabay-sabay na umatras ang 3 aswang.
Umungol sila, nangangalit ang mga ngipin pero hindi makalapit. Para bang may dingding sa pagitan ng engkanto at nila. Umusok ang lupa sa paligid ng kabayo. Engkanto, tulungan mo kami, sabi ni Sandra. Tumingin ang lalaki sa amin. Hindi siya ngumiti at hindi rin galit. Pero malamig ang boses niya. Hindi ko sila kayang pigilan ng matagal. Hindi sila basta-basta. Gutom na sila. Wika ng engkanto. Nilapitan niya ako ng tingin. Parang ako lang ang kinakausap niya. Ikaw ang gusto nila. Wika niya. Bigla akong hindi makahinga ng maayos noon. Bakit ako? Ano bang kailangan nila sa akin? Ang dugo mo. At alam mo yan, babae. Hindi kumibo si Lola. Ano bang dapat namin gawin? Sabi naman ni Mang Erning. Tumingin ang engkanto sa 3 aswang na nag-uunahang gumapang papalapit. Pilit binabasag ang hangin na pumipigil sa kanila. Tumindi ang hangin, umusok ang lupa, at sabi ng engkantong lalaki ay, Sumakay kayo. Saan ho? Sa kabayo? O wala nang iba. Si Sheena ang unang sumigaw. Hindi kami kasya dyan. Hindi ito ordinaryong kabayo. Sumakay kayo ngayon din, bago sila makalusot. Napatingin kami lahat kay Lola. Sumakay na kayo. Mabilis yan. Kasya kahit na anong nilalang dito. Isa-isa kaming sumampa. Ako, si Sandra, si Sheena, si Mang Erning, humawak sa gilid. Si Lola, bagamat mahina, ay pinwesto sa harap. Pagkasampa naming lahat, parang lumaki ang katawan ng kabayo. Parang may humahawak sa amin para hindi kami mahulog. Pagdating ng sandaling halos, mabali na ang hangin sa lakas ng pag-ungol ng mga aswang. Sumigaw ang engkanto. Humanda kayo! Itinaas niya ang kamay at ang kabayo tumakbo ng mabilis, kasing bilis ng hangin. Hindi tumatama ang mga paa nito sa lupa, parang lumulutang lang, at naiwan ang mga aswang na nagwawala sa likuran namin. Hindi kami makapaniwala sa bilis ng kabayo, parang lumilipad ang paligid ng gubat at nagiging malabo. Naririnig mo pa rin ang ungol ng aswang at huni nila. Pero lumalayo kami ng mas mabilis kaysa kayang takbuhin ng kahit sino sa baryo. Sandra, ahawak mo pa ba ako? Oo. Hindi kita bibitawan. Si Sheena naman, nakahawak sa balikat ko, mula sa harap nanginginig. Si Mang Erning may hawak pa rin itak, tila handa sa anumang darating na pagsubok sa aming daraanan. At si Lola Panyang, tahimik ngunit nakatitig sa unahan, tila nakikipag-usap sa engkanto sa bawat galaw ng kabayo. Aldrin, anong gagawin natin kapag nakalapit sila ulit? Hindi ko alam. Basta magsama-sama tayo. At sana, sapat ang lakas ng engkanto para pigilan sila. Sagot ko rito. Biglang sumirit ang hangin, mas malakas at mas malamig. Ang balahibo ng kabayo ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Parang may usok na pumapalibot sa amin, ngunit hindi namin mahawakan. Huwag kayong matakot lumapit sa akin at huwag bibitaw ang lakas ng loob ninyo. Sabi ng engkanto. Sino po talaga siya? Hindi ako nilalang ng tao, ngunit hindi rin ako ang kaaway ninyo. Sabay sagot ng engkanto. Tumulo ang pawis sa noo ko. Pakiramdam ko, nakataya ang buhay namin sa bawat sandali. Napalapit ang gubat na dati parang taniman, at ramdam ko na mas maraming nilalang ang nagbabantay sa paligid. Aldrin, nakikita mo pa ba sila? Hindi na, parang nagpaiwan na talaga sila. Pero ramdam ko nararamdaman nila na narito tayo. Habang tumatakbo ang kabayo, may nararamdaman akong kakaibang hapdi sa balat. Parang may humihipo sa mga braso at balikat ko. Malamig, parang usok at mabigat. Maya-maya biglang huminto ang kabayo. Bakit po tayo huminto? Tanong ni Sheena.
Narinig ko ang kanilang galit. Lumalapit sila. Ngunit huwag kayo matakot. Sundin ninyo ang hakbang ko. Sabi naman ng engkanto. Sa harap namin, isang malaking anino ang sumulpot mula sa kadiliman na bahagi ng gubat. Ang katawan nito'y parang halimaw, mahaba at payat ngunit mabilis ang kilos. May dalawang mata na kumikislap, parang apoy sa dilim. Huwag niyong tignan ng diretso. Lalapit sila sa inyo kung tititigan ninyo. Sabi ni Lola Panyang. Maniwala kayo sa lakas ng inyong loob at sa akin. Singit ng engkanto. Tumayo kami sa likod ng kabayo. Mahigpit ang pagkakahawak sa isa't isa. Narinig namin ng yabag ang ungol at ang huni ng halimaw. Ngunit halos abutin nila ang amin. Ngunit hindi nila magawa. Parang may hindi nakikitang puwersa na humahad lang sa kanila. Aldrin, parang may pader sa paligid namin. Oh, tama ka. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan to tatagal. Hindi ako magpapakabagal. Kaya sumunod kayo. Lumayo tayo sa kanila bago pa sila mawalan ng pasensya. Sabi ng engkanto. Mabilis kaming nakalayo mula sa lugar kung saan nagtatago ang mga aswang. Ang kabayo naman ay hindi nadapa kahit pa malalim ang putik sa lupa. Parang lumilipad. Ligtas na ba tayo? Tanong ni Sheena kay Lola. Hindi pa. Ngunit mas malapit na tayo sa baryo. Huwag kayo magbitiw sa isa't isa. Huwag kayo matakot. Sagot naman ng engkanto. Para saan po ang lahat ng ito? Bakit po kami? Hindi ko mapapaliwanag ng buo sa inyo. Ngunit may dugo ka, Aldrin. Sinabi ko na sa'yo na bihira sa mundong ito. At iyon ang gusto nila. Napatingin ako kay Lola Panyang. Tila alam niya ang lahat, ngunit tahimik lang siya. Nakatitig siya sa engkanto at sa mga nilalang na papalayo sa amin. Anong gagawin namin pag bumalik sila? Tanong ni Sandra. Basta huwag kayong bibitaw sa isa't isa, uulitin ko. At lagi kayong maniwala sa lakas ng loob ninyo. Sa bawat hakbang naman ng kabayo, nararamdaman ko ang hangin na dumadaan sa paligid namin. Malamig, malakas at puno ng enerhiya. Hindi ko alam kung anong pwersa yun. Pero parang kami ay pinoprotektahan. Ramdam ko yun. Habang lumalapit kami sa dulo ng gubat, doon sa bahagi kung saan tanaw na ang ilaw ng baryo, biglang bumagal ang takbo ng kabayo. Hindi siya huminto dahil may humarang, kundi dahil may gustong sabihin ng engkanto. At ramdam namin kailangan naming marinig iyon ng malinaw. Tumigil ang kabayo sa gilid ng isang malawak na pilapila. Tahimik ang paligid at ang ihip ng hangin ay malumanay, ngunit may bigat. Parang may nakasabit na tanong sa bawat paghinga. Aldrin, tawag ng engkanto sa akin. Nanlamig ang batok ko. Ang boses niya kahit mababa ay parang tumatago sa dibdib. Bakit po? Sagot ko rito. Tumingin siya sa akin. Hindi galit, hindi rin masaya. Parang nag-aalangan kung sasabihin ba niya ang dapat niyang sabihin. Ang dugo mo hindi lang basta lahi ng nakikita ng nilalang. Mas malalim pa. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Sandra. Biglang naglakad papalapit si Lola Panyang. Huminto sa tabi ng kabayo at tumingin sa engkanto. Para bang may kasunduan silang dalawa na hindi namin alam. Sabihin mo sa kanya, kailangan niyang malaman. Napatingin ako kay Lola. Ano bang tinatago ninyo? Huminga ng malalim si Lola Panyang. Tumango sa engkanto at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gabing yon, parang kitang-kita ko ang bigat na dinadala niya. Aldrin, hindi lahat ng tao ay ganap na tao. May ilan na may halong dugo gaya mo. Napakurap ako sa hindi agad nakapagsalita. Ano? Ano pong ibig niyo sabihing dugo? Ano pong dugo ko? Tumingin siya ng diretso sa aking mata. Dugo ng bantay gubat. Sabi ng engkanto.
Napatigil ang lahat. Ano daw? Bantay gubat? Yung mga nilalang na hindi tao pero hindi rin masama. Wika ni Mang Erning. Ano pong kakaiba? Tanong ko sa engkanto. Hindi kami basta nilalang. May tungkulin kaming alagaan ng balanse ng lupa ng gubat at ng mga nilalang na nakatira dito. Pero kakaiba ang pinagmulan mo. Wika ng engkanto. Nagtaas siya ng kamay. Tinuro ang dibdib ko. Nasa dugo mo ang kakayahang makita kami. At higit pa, ang dugo mo ang nagbubukas ng landas sa pagitan ng mundo ninyo at mundo namin. Kaya pala hinahabol siya ng mga aswang? Singit ni Sandra. Oo, dahil sa dugo niya, nakikita nila ang lakas na kailangan nila. Lakas para lumakas ang lahi nila. Lakas para makapanghawa ng mas mabilis. Sabi ng engkanto. Apo, noong bata ka pa, sinasabi ko na sa nanay mo, may dapat kayong iwasan. Hindi dahil masama ka, kundi dahil may dala kang bagay na hindi pangkaraniwan. Singit ni Lola Panyanga. Bakit hindi niyo po sinabi kaagad sa akin? Dahil kapag alam mo, mas mabubuksan ka nila, mas malakas ka nilang maaaninag. Napayuko ako. Hindi ko alam kung matatakot ako o magagalit o basta maniniwala na lang. Hindi kasalanan ng dugo mo, pero dapat alam mo kung bakit ka ipinagtatanggol ng engkanto. Sabi ni Mang Erning. Bakit niyo ako tinutulungan? Tanong ko sa engkanto. Hindi agad sumagot ang engkanto. Tumingin siya sa madilim na bahagi ng gubat kung saan nagmumula ang kanina ay pinagmumula ng ungula at huni. Dahil may nagbanta sa balanse at ikaw ang gusto nilang gamitin at dahil may utang ako sa pamilya mo, gagawin ko to. Sabi ng engkanto. Lahat kami napatigil. Utang sa pamilya ni Aldrin? Oo, sa lolo mo, sa lolo Isko mo. Parang sumikip ang dibdib ko nang marinig ang sagot niya sa sinabi ni Sandra. Si Lolo? Papaano? Noong kabataan niya, iniligtas niya ang isa sa mga kagaya ko. Noong muntik nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng tao at nilalang sa kabundukan. Hindi siya dumating noon, baka wala na ako ngayon. Hindi ko alam kung papaano ko tatanggapin yun na ang lolo kong tahimik, lolo kong mahilig lang magtabako at magkwento tungkol sa anino sa punong kahoy ay may lihim palang mas malalim kaysa sa inakala ko. Kaya niyo ako tinutulungan dahil kay lolo? Hindi lang dahil doon. Tungkulin kong protektahan ng lupa at ang dugo mo, bahagi ng balanse na kailangan manatili. Pero bakit hinahabol pa rin tayo nila kung protektado siya? Sabi naman ni Sheena. Dahil may isa pang nilalang na mas malakas, mas matagal ng gutom at siya ang nag-utos na kunin si Aldrin. Sino ho? Tanong ni Sandra. Hindi pa tapos ang gabi at hindi ko kayang pigilan sila ng mag-isa. Ramdam mo ba yun? Parang may sumusunod pa rin sa atin. Hindi lang ramdam, nakikita ko ang lahat ng nakatago sa dilim. At narito ang ilan na hindi nakikita ng mata ng tao. Pero nakikita ko sila dahil sa dugo mo, Aldrin. Hindi ko pa sila nakikita, pero nakakatakot na. Sabi naman ni Sandra. Sila ang tunay na panganib. Hindi lahat ng aswang ay halata. Ang ilan ay nagkukubli, naghihintay ng tamang pagkakataon. Ano po ang gagawin natin? Hindi kami makakatakas kung marami sila. Sabi ni Sheena, bago sabihin ng matagal niya nang iniisip sabihin. Hindi sila makakalapit hanggat ako'y naririto. Hindi sila makakalapit hanggat ako'y naririto. Ngunit hindi ako makapaghintay ng matagal. May mas malakas na nagbabantay sa kanila at siya ang nag-utos na kunin ka, Aldrin. Dahil ang dugo mo ay konektado sa balanse. Kung nawawala ang dugo,
mawawala din ang proteksyon sa gubat. Ang ilan sa kanila ay gutom sa kapangyarihan na yon. Aldrin, huwag ka matakot. Basta nandito kami at nandyan ang engkanto. Sabi ni Mang Erning. Ngunit alam namin kahit kami nakapaligid may panganib pa rin. Ang usok sa paligid ng kabayo ay unti-unting lumalapit. Parang pinipilit ng hangin na hawakan kami. Kaya lagi mong isipin, Aldrin, kaya mong pagsubok na to. Ang dugo mo ang susi at ako ang gabay mo. Ngunit kailangan mo maniwala sa iyong sarili. Kailangan natin lumipad patungo sa ilaw ng baryo. Ang ilaw ang magtatakda kung hanggang saan ko kayang protektahan kayo. Pagdating doon, dapat mabilis at matapang ang inyong kilos. Sabi pa ng engkanto. Ilaw po sa baryo? Ito ba ang dulo ng gubat? Tanong ko naman. Oo, ngunit hindi pa tapos ang gabi. Pagdating natin doon, dapat handa kayong tumakbo at harapin ang ilan sa mga hindi nakikitang nilalang. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Sabi ni Sheena. Kakayanin ninyo, basta't hawak ninyo ang isa't isa at maniwala sa inyong lakas. Kung hindi, Aldrin, mawawala ang balanse. Ngunit kung kikilos ka nang may tapang, may pag-asa kayo at ang dugo mo ang susi, tanda mo yan. Kailangan ba talaga namin pumunta doon? Tanong ni Sandra. At sumingit ang engkanto at siya ang sumagot. Oo, ang ilaw sa baryo ang huling proteksyon. Ngunit maging alerto, maraming magtatago sa dilim na hindi pa natin nakikita. Opo, susubukan namin. Sagot ko naman. Habang papalapit kami sa gilid ng baryo, ramdam ko ang pagbabago sa hangin. Mas mabagal na ang galaw ng kabayo, mas malinaw na sa amin ang liwanag mula sa lampara, sa mga kubo. Ngunit sa likod ng bawat ilaw, tila may anino pa rin sumusunod. Maliliit man o malaki, hindi namin matiyak. Aldrin, huwag kayo magpapadala sa takot. Laging tandaan, ang dugo mo ang proteksyon natin at ako ang gabay. Opo, susubukan ko po. Sagot ko sa engkanto. Aldrin, ang dami ng anino sa paligid. Sabi ni Sheena. Oo, may ilan na nakukubli ngunit hindi sila makakalapit hanggat nandirito ako. Singit ng engkanto. Huwag kayong huminto. Kapag napahinto tayo, doon sila papasok. Apo, hawak niyo ang lakas ng loob ninyo. Huwag niyo silang tititigan ng diretso. Maniwala sa gabay ng engkanto. Sabi naman ni Lola Panyanga. Ang kabayo sa gabay ng engkanto ay tumuloy ng mas mabilis sa mas malapit na ilaw. Ramdam ko ang malamig na hangin na sumasayad sa balat ko. Parang pinipilit kami ng dilim na bumagal, ngunit hindi kami tumigil. Parang tayo na pag-iwanan na, pero ramdam ko, nararamdaman nila na narito tayo. Sabi ko rito. Hindi ko talaga alam kung kakayanin ko pero hawak ka namin, Aldrin. Sabi naman ni Sheena. Mahalaga na hawak ninyo ang isa't isa. Ang ilaw sa baryo ang huling proteksyon. Pagdating natin doon, magpapatuloy ang laban, ngunit kailangan ng lakas ng loob ninyo. Hindi nila kayang pumasok hanggat nandito ako, tandaan nyo yan. Ngunit hindi ako makapaghintay ng matagal. Pagdating sa baryo, dapat handa kayong tumakbo at sundin ang bawat hakbang ko. Apo, huwag ka matakot. Hawak mo ang lakas mo at ang engkanto ang gabay mo. Muling sabi ulit ni Lola. At nang malapit na kami, nagsalita ang engkanto. Hindi pa ganap, ngunit mas malapit na kayo sa proteksyon ng baryo. Kapag nakapasok na tayo sa ilaw, mas mahihirapan ang mga aswang na sundan kayo. Aldrin, tingnan mo. Hindi na sila nakakalapit. Sabi ni Sheena. Nang nasa tapat na kami ng plaza ng baryo. Dito ang mga ilaw mula sa mga bahay ay bumuo ng isang padera ng liwanag na tila nagtatakda ng hangganan sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng kadiliman. Oo, parang huminto na sila. Tama, hanggat nandito ang liwanag at kayong lahat ay magkakasama, ligtas kayo. Ngunit ang panganib, hindi pa ganap na nawawala.
Apo, nakaligtas kayo. Ngunit tandaan, ang gabi na ito ay paalala. May mga nilalang na hindi basta-basta napapawi. Ngunit may gabay, may lakas sa loob, at may dugo na nagtatanggol sa inyo. Salamat po. Inkanto, salamat sa lahat. Sabi ni Sheena at Sandra. Paano, hindi ko na kaya manatili na matagal. Ngunit ang isang hakbang, isang gabay, at ang lakas ng loob ninyo, iyon ang susi sa kaligtasan. Ang dugo mo, Aldrin, ay mapapanatili ng balanse ng gubat. Tandaan nyo yon. Sa huling sandali, tinignan niya kami. Ang kanyang muka malamig ngunit may bahagyang ngiti. Naglaho ng parang usok sa hangin. Ang kabayo kasama siya ulit. Unti-unting nawala sa liwanag ng baryo. Iniwan kami na sa may seguridad ng ilaw at init ng baryo na matagal naming nararamdaman. Si Sheena napayuko sa balikat ko. Aldrin, hindi ko malilimutan ang gabing to. Buhay pa tayo at ligtas tayo sa ngayon. Sabi naman ni Sandra. Ako naman tahimik, nananalangin sa loob ng sarili. Salamat po, Lolo Isko. Salamat po sa gabay at salamat sa engkanto na nagligtas sa amin. At sa unang liwanag ng bukang liwayway, nakaramdam kami ng kapayapaan. Ang mga nilalang sa dilim ay naiwang malayo sa amin at ang baryo, bagamat tahimik, ay muling naging ligtas. Hindi ko malilimutan ang gabing yon. Ang gabing may engkanto sa kabayo na nagligtas sa amin mula sa gutom at galit ng mga aswang.